Ang bulwagan ng United Nations General Assembly ay isang magulong arena ng mga sumisigaw na boses, kung saan ang mga pinakamalalakas na bansa sa mundo ay nagpapakitang gilas habang ang mga mahihina ay pilit na isinasantabi. Sa gitna ng unos na ito ay nakaupo ang isang mataas na opisyal ng Soviet, isang lalaking naniniwala na ang kapangyarihan ay pag-aari lamang ng mga may pinakamalalaking hukbo. Tumingin siya mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak hanggang sa dumopo ang kanyang tingin sa isang maliit at simpleng general na Pilipino na nakatayo malapit sa mikropono. Ngumisi ang diplomat, bumaling sa mga delegadong Amerikano nang may pangungutya na umalingaw-ngaw sa biglang pagtahimik ng silid. Nilate niya ang tangkad ng general at tinawag itong isang maliit na tao mula sa isang maliit na bansa na walang karapatang makipaglaro sa mga higante. Ang buong silid ay sumabog sa mapang-aping tawanan. Isa itong sandali ng pampublikong kahihiyan na sadyang ginawa upang ilagay ang Pilipinas sa dapat nitong kalagayan, sa ilalim. Ngunit hindi alam ng diplomat na kakatapos lang niyang gawin ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Hindi niya alam na sa loob ng wala pang 60 segundo, ang tawanan na iyon ay mapapalitan ng isang katahimikan na sa sobrang lalim ay dinig mo ang pagbagsak ng karayom. Kung naniniwala ka na ang Pilipinas ay karapat-dapat na respetuhin sa entablado ng mundo, at kung ikaw ay proud sa dugo ng mga bayani na nananalite sa iyong ugat, mag-subscribe ka na at samahan kami sa pagtuklas ng kasaysayang pilit nilang binubura. Sabihin mo sa amin sa comments, ipinagmamalaki mo bang ikaw ay Pilipino? Madalas tayong sinasabihan na tayo ay isang maliit na bansa lamang. Sinasabihan tayong manahimik kapag ang malalaking bansa na ang nagsasalita, at tanggapin na lang ang mga mumo ng kasaysayan na itinatapon nila sa atin. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa leki ng iyong teritoryo o sa tangkad ng iyong mga opisyal. Ito ay nasusukat sa bigat ng iyong salita at sa tapang ng iyong puso. Ito ang kwento ng isang araw kung kailan ang United Nations ay paralisado ng ego at tunggalyan at walang mahanap na solusyon sa isang pandaigdigang krisis. Ang maso ay walang saysay na ipinupukpok sa mesa, hindi pinapansin ng mga sumisigaw na lalaking naka-Amerikana. Akala nila ang solusyon ay manggagaling sa Washington o sa London o sa Moscow. Hindi nila inaasahan na manggagaling ito sa Maynila. Hindi nila inaasahan na isang Pilipino na walang ibang sandeta kundi dignidad at 5 makapangyarihang salita ang pipilit sa mga pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo na umupo, tumahimik at makinig. Noon ay 1948 sa loob ng mararangyang bulwagan ng Palais de Chelot sa Paris, kung saan ang kapalaran ng mundo pagkatapos ng digmaan ay pinagdedesisyunan. Ang hangin ay makapal sa usok ng mamahaling tabako at sa yabang ng mga imperyo. Sa arena na ito ng mga higante, ang Pilipinas ay tinitingnan bilang isang maliit na talababa lamang, isang maliit na arkipelagong winasak ng digmaan na inaasahang upo ng tahimik sa likuran habang pinaghahesyan ng mga superpowers ang mundo. Mainit ang sesyon at ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ngunit ang sentro ng Baguio ay ang delegasyon ng Soviet na pinamumunuan ng nakakatakot na si Andrei Vyshinsky. Siya ay isang lalaking may matinding reputasyon, isang diplomat na kayang durugin ang sinuman sa isang tingin lamang. Kinakatawan niya ang lakas ng Kremlin, isang superpower na may ambisyong nuklear. Nang tumayo siya sa podium, hindi lang siya nagsalita, siya ay dumagundong. At sa araw na ito, ang kanyang punteriya ay hindi ang Estados Unidos o ang Britanya. Ang kanyang punteriya ay ang maliit at simpleng lalaki na tahimik na nakaupo sa unahan, si General Carlos E. Romulo. Tumingin si Vyshinsky nang may paghamak, ang kanyang mga mata ay puno ng aristokratikong pamamalit at nginisyan ang delegasyon ng Pilipinas. Para sa kanya, wala silang halaga. Sila ay mga insekto sa loob ng silid na puno ng mga leon. Nagsimulang lumipad ang mga insulto na parang mga bala. Si Vyshinsky, na ang mukha ay namumula sa kayabangan ng isang taong hindi pa nasasabihan ng hindi, ay itinuro ang kanyang mabigat na daliri kay Romulo.
Hindi niya inatek ang mga argumento ng general. Inatek niya ang kanyang pagkatao. Kinutya niya ang tangkad ng general. Kinutya niya ang kahirapan ng kanyang bansa. Sumigaw siya sa mikropono. Ang kanyang boses ay tumutulo ang lason at binelawala si Romulo bilang isang maliit na tao mula sa isang maliit na bansa na nagkaroon ng lakas ng loob na pangaralan ang makapangyarihang Soviet Union. Ang pagsasalin ay umabot sa pandinig ng mga delegado at isang malupit na tawanan ang umalingaungaw sa buong asembleya. Ang mga British ay napahagikik habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Ang mga Amerikano ay nagpalitan ng tinging may halong aliw. Para sa kanila, isa lamang itong biro. Isang higante na pumipitik ng langaw. Nakita nila ang isang maliit na tao mula sa isang bansang sinakop at naniwala silang wala siyang boses. Naniwala silang siya ay lilit sa kanyang upuan, mapapahiya, matatalo, at mananahimik habang buhay. Ang tawanan ay lumakas, umalingaungaw sa matataas na kisem ng palace, isang tunog ng purong kawalan ng respeto na layuning durugin ang diwa ng Pilipino. Ngunit hindi nila tiningnan ng maigi ang mga mata ng general. Hindi nila nakita ang apoy na kakatapos lang sindihan. Akala nila ay nailibing na nila siya. Nagkamali sila. Hindi umetra si Romulo. Siya ay tumayo. Ang silid ay umaalingaungaw pa rin sa tawanan ng mga makapangyarihang bansa nang magsimulang maglakad si General Romulo patungo sa podium. Hindi siya tumakbo at hindi siya nag-atubili. Ang kanyang mga hakbang ay sukat. Ang tunog ng kanyang sapato sa marmol na sahig ay humiwa sa ingay tulad ng tambol ng digmaan. Inayos niya ang kanyang salamin, hindi nakatingin sa sahig, kundi direkta sa dambuhalang Soviet diplomat na kakatapos lang siyang hiyain. Ang tawanan ay nagsimulang humina, napalitan ng mga bulong ng pagkalito. Bakit naglalakad ang maliit na tao patungo sa mikropono? Hindi ba niya alam na talo na siya? Hindi ba niya alam ang kanyang lugar? Hinawakan ni Romulo ang gilid ng podium. Ang kanyang mga kamao ay namumuti, hindi sa takot, kundi sa isang kontroladong galit. Tumayo siya doon ng ilang sandali. Hinayaan ang katahimikan na bumigat. Hinayaan ang tensyon na mamuo hanggang sa halos hindi na makahinga ang lahat. Tumingin siya sa mga Amerikano, pagkatapos ay sa mga Europeo, at sa huli, nakipitigan siya ng mata kay Vyshinsky. Ang higanteng Soviet ay ngumisi, umaasa ng isang paghingi ng tawad o pag-atras. Ngunit huminga ng malalim si Romulo, isang hininga na dala ang bigat ng 300 taon ng pakikibaka ng kolonya. Hindi lang siya isang diplomat sa sandaling iyon, siya ang kinatawan ng bawat Pilipino na minsan nang minalit, binelewala, o ininsulto. Himanda siyang magsalita, at ang hangin sa silid ay tila nanginig sa antisipasyon. Ang boses ni Romulo ay umalingaungaw, malinaw at hindi nanginginig, himiwa sa mausok na hangin ng Assembly Hall. Hindi siya sumigaw, hindi niya kailangan. Tumingin siya ng diretso sa delegasyon ng Soviet at nagpakawala ng isang sagot na mas matalas pa sa anumang patalim. Idineklara niya na bagaman siya ay isang maliit na tao mula sa isang maliit na bansa, sagradong tungkulin ng mga maliit na David, na mundong ito na ipukol ang mga batong katotohanan sa pagitan ng mga mata ng mga nagmamalaking Goliath. Ang epekto ay agaran at mapaminsala. Ang ngisi ni Vyshinsky ay biglang naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala na parang siya ay pisikal na sinampal. Tinanggal niya ang kanyang salamin sa sobrang gulat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Napagtanto na ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay kakatapos lang pawalang bisa ng isang talinghada. Ang delegasyon ng Soviet, na karaniwang maingay at magulo, ay naniga sa kanilang mga upuan, nakatulala sa podium. Ang mga delegadong Amerikano ay tumigil sa pagngiti. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabuka habang tumatama sa kanila ang katotohanan. Ang maliit na tao ang nag-iisang higante sa silid. Wala ng tawanan. Ang natira na lamang ay isang gulat at mapitagang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na dumarating lamang kapag ang katotohanan ay sobrang di may kakaila na binabasag nito ang pride ng mga makapangyarihang lalaki.
Ang Pilipinas ay hindi na isang talababa. Sa nakabibinging katahimikan na iyon, ito ay naging moral na autoridad ng mundo. Ang katahimikan sa bulwagan ay hindi nagtagal. Ito ay tuluyang nabasag ng isang tunog na mas makapangyarihan pa sa pagsigaw ng Soviet diplomat. Nagsimula ito sa isang palakpak, tapos ay isa pa, hanggang ang buong asembleya, mga kinatawan mula sa Latin America, mula sa mga bumabangong bansa ng Europa, mula sa tahimik na sulok ng Asya, ay sumabog sa palakpakan. Si Wyszynski, ang higante na naghari sa silid ilang minuto lang ang nakalipas, ay nakaupo na lang ng bagsak ang balikat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga pepel sa harap niya, hindi makatingin sa mukha ng general na Pilipino. Siya ay tinalo hindi ng sandetang nuklear, kundi ng dinatitinag na dignidad ng isang tao na tumangging tanggapin na siya ay mababa. Sa sandaling iyon, ang kahulugan ng kapangyarihan ay nagbago. Napagtanto ng mundo na ang Pilipinas ay hindi isang pulubi na humihingi ng mumo sa mesa ng United Nations. Ito ay isang moral na pinuno na nakaupo sa kabisera nito. Ang maliit na tao ay tumangkad ng 10 talampakan sa mata ng kasaysayan na nagpapatunay na ang halaga ng isang bansa ay hindi nasusukat sa yaman nito o sa mga armas nito, kundi sa tapang ng kanyang paninindigan. Ang sandaling ito ay hindi lamang tagumpay para sa isang diplomat. Ito ay hustisya para sa bawat Pilipino na minsan nang pinaramdam na maliit. Ito ay isang deklarasyon na ang ating boses ay mahalaga, na ang ating puso ay mas mabigat kaysa sa kanilang ginto, at na ang ating dangal ay mas matibay kaysa sa kanilang bakal. Tayo ay bansa ng mga survivor, ng mga mandirigma, ng mga taong ngumingiti sa gitna ng bagyo ngunit hinding-hindi luluhod sa isang tirano. Natutunan ng mundo sa araw na iyon na maaari mong hubaran ang isang Pilipino ng kanyang yaman, maaari mong bombahin ang kanyang mga siyudad, at maaari mong kutiyain ang kanyang tangkad, ngunit hinding-hindi mo kayang sakupin ang kanyang diwa. Ipinakita sa atin ni General Romulo na ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa pagtayo ng tuwid kapag ang lahat ay inaasahan kang lumuhod. Tayo ay hindi lamang koleksyon ng mga isla sa mapa. Tayo ay isang puwersa ng kalikasan. At gaano man kalakas sumigaw ang mga higante, lagi silang mapapatahimik ng di may kakailan na katotohanan ng tapang ng Pilipino. Akala nila kaya nila tayong ilibing, pero nakalimutan nilang tayo ay mga binhi. Ang boses ni General Romulo ay umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon, nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hindi natin kailangang maging superpower para maging dakila. Sa susunod na subukan ng mundo na iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit, alalahanin mo ang sandaling ito. Alalahanin mo na nagmula ka sa lahi ng mga higante na nagkukunwaring mga ordinaryong tao. Tumayo ka, magsalita ka, at huwag na huwag mong kakalimutan. Maaari nilang itago ang ating kasaysayan, ngunit hinding-hindi nila may tatago ang ating kadakilaan.